na hello po Miss ay fan po kami, napapanood po namin kayo sa TV. Hello po sa lahat po ng mga nanonood sa aming J-Mails, Volunteers, and Yes! Well, dahil special kayo sa amin, meron kaming inihanda na gift para sa inyo. Wow. Handa na ba kayo? Sige, let's watch this. World of performers, a rare few rise above the rest and leave a lasting mark. Long before they entered the world of transformations, they first won our hearts on its Showtime's Tawag ng Tanghalan stage. As previous contenders of Tawag ng Tanghalan, Mariel Montellano and J.M. De La Serna proved early on that they weren't just singers, they were storytellers with voices that could move a nation. Mariel Montellano, our Pambagang Cebu, made her mark in the very first season of Tawag ng Tanghalan, where her vocal range carried her all the way to the grand finals as a sixth placer. J.M. De La Serna made his mark as the pride of Davao on Tawag ng Tanghalan's third season. As a former choir singer, his soulful vocals secured him third place in the competition. Together, they reached even greater heights when they joined forces for the first season of Tawag ng Tanghalan Duets, earning the coveted title of the first ever Grand Champions. But their road to greatness took a new and exciting turn. From Tawag ng Tanghalan to Your Face Sounds Familiar Season 4, a different kind of challenge awaited these two talented gems. They refined their craft to honor a big and unique icons and legends, mastering the nuances, capturing the souls, and becoming the first 2-in-1 contenders of the show. Unforgettable transformations. From Andrea Bocelli and Celine Dion to Ariana Grande and Cynthia Erivo consistently put them at the top of the leaderboards. It wasn't just about the impersonation, it was about the heart they poured into every character, proving that passion in every transformation is the mark of a true grand winner. Their journey to the crown has been nothing short of excellent. Watch JN and Mariel as they continue to prosper at their upcoming concert, JM Yell Sense the Icons, on May 29, 2026 at the SM North EDSA Sky Dome. We can't wait what's next for our bearded duo, our grand winners, Mariel and JM. Congratulations once again on winning Your Face Sounds Familiar. Kanina, di ba, binabalikan natin lahat ng mga naging transformations nyo. Ano yung parang may nagbigay sa inyo ng kakaibang emotions while watching it? May mga naalala ba kayo na special while watching it? ako bang pinapanood ko yung nakakakilig lang. Sobrang kinikilig ako until now. Yes po, tama po yung sinabi niya na ang daming kumabalik sa isipan ko yung mga struggles namin. Lahat ng yung pagod po. Pero sobrang worth it lahat. Sobrang worth it lahat. Ikaw, Marina. Ako more than, parang fun. Kasi may mga challenges po pero parang nangibabawal sa akin yung mga moments niya. Especially pag, dalawa po kasi kami ni JM. So, parang different dressing rooms. So, whenever I see him, after nung pagkaka-transform sa kanya, I spend like a minute to laugh. Kasi, minsan po, nag-gender switch ba? Yeah. So, magiging bago talaga. Kunwari, the very first time nag-gender switch siya, yung nag-alpha ba siya? Bakit ka green? So, parang, mas yun, nostalgic pa rin hanggang ngayon. Kasi kahit na medyo matagal na yung last na taping, parang, dadala pa rin siya ng ganong feeling ko. Oh, babalikan natin lahat yan ngayon. Ready na ba kayo? Mag-trip down memory lane. Let's go. Medyo na-touch mo na to kanina, yun nga natatawa ka. Saan ka pinaka-nagulat or natawa sa transformation ni JM? Yusin mo. Ano talaga, yung alpha ba? Yun talaga. Kasi kulay green talaga siya. Sabi ko sa kanya, isa ka bang matcha? Pero ayun po, kasi yun din yung medyo dramatic yung transformation namin. I mean siya, kasi parang closer naman to Ariana yung boses ko, yung ganyan. Pero kay JM, first gender switch niya, and then kulay green siya, and then yung damit niya, na first time ko rin makita na, tapos ipapalabas sa TV, tapos naka-all black siya ganyan, tapos switch.
And then, ano po, parang nung sabi ko sa kanya, wait lang ha, bago tayo mag-practice, pwedeng tumawa muna ako. Ang ginawa niya po talaga. Oo, talaga. Nilabas niya muna kasi mahirap naman habang kumakanta siya, dun siya matawa, di ba? Ang hirap nun. No, thank you. Okay, so memorable talaga sa yung Elphaba. How about you, JM? Ano yung pinaka-memorable for you na transformation naman ni Mariel? Ako yung ano niya, Nicki Minaj. Wow. Yun. Bakit yun? Kasi sobrang nag-transform po talaga siya nun eh. Dinark yung skin niya, ng onte. Tapos, yung buhok niya talaga na halos kainin na yung buong stage. Ano pa daw yun? Ako lang pa yun, oo. Nag-transform po talaga siya nun. And napakagaling niya nun. Yeah. Sobrang galing niyo pareho. As in, nagulat kami kasi nga kilala lang namin kayo. Sa tawag ng tanghalan, magagaling na singers. Period. Ito, nagulat kami na, oh my gosh, kaya niyo talaga. Kaya niyo mag-transform. As in. So, thank you dahil pinamalas niyo ang inyong talento sa amin. Thank you po. Salamat po. Okay, now, puntahan natin yung mga mahihirap na parts. Ano yung pinaka-challenging para sa inyo sa journey niyo sa Your Face Sounds Familiar? May specific artist ba kayo? Sobrang mahirapan kayo. Ako una po yung ano talaga, yung Elphaba, Defying Gravity namin ni Marilyn. Kasi nga first gender switch ko po yun, tapos nag-grade pa ako. Tapos vocally, doon po talaga ako kinakabahan. So, kailangan maging kondisyon ng boses ko, ng lahat, physically, emotionally, mentally. Tapos, ayun na po, yung grand finals talaga. Parang yun na yung dulo na talaga na, okay, ito na yun talaga. Na dito na ako ibibigay yung, mag-take ng risk, napakalaking risk, yun po. Yung, and I'm telling you. Sobrang iconic din kasi talaga yung performance ni Jessica Sanchez sa Sobra holiday, po. no? Talagang nagmarka yun sa pop culture. So, grabing responsibility nga rin talaga para gayahin mo siya. Okay, how about you, Mariel? Lahat po. Hindi, pero siguro yung tumatak po sa akin yung Christina. Doon ka nahirap, pinaka-challenging yun. Kasi kung may share ko lang din po, bago po kasi yung taping nun, may agad na po kami sa Bohol. Tapos, the next day, diretso na kami from airport to ABS. So, parang hindi ako masyado nakapag-prepare. Although may time pa naman till the taping po. Pero nagkaroon ako ng parang doubt po kung kaya ko ba siya. Especially with Christina being not just the singer that we know na kaya niyang ganito. Pero dahil icon na rin siya ng mga ginagaya talaga. So, di ko alam kung gagawin ko ba na pag-portray sa kanya, magiging pasado ba siya sa not just the judges, pero sa ka-familiars. Kasi yun nga, may tumatak na siya as ganun eh, na mag-run siya, tapos mabilis, mas yung boses niya, strong, kesa sa normal Mariel na manipis, Mas na sweet. Opo, parang laid back. And then, siguro yung last din po yung Jessica Sanchez na din. Tapos may upon-sipon din kasi ako ng grand finals ko. Kaya medyo na takot rin ako. Kasi hindi ko kaya siyang i-push na gumaralgal. Kasi baka may hindi nagkaralgal yung lumabas. Iba, di ba? May green na rin. Yun po, Jessica and Christina. Yes, okay. Well, you did so well. Ako, personally, pwede mo i-share. Yung favorite ko talaga yung KZ Tandingan and DJ Monterde. So, kahit ako kinilig ako habang pinapanood ko, kahit alam ko nagka-transform na naman kayo, feeling ko kayo talaga si KZ and DJ. Sobrang cute. Pero may nag-change ba sa, pag-interact sa inyo ng fans after Your Face? Like, ngayon ba, pag lumalabas kayo, parang mas yun ba yung binabanggit sa inyo? Nila-request ba nila yun? Ano yung nag-change sa career nyo after Your Face? Parang mas more on nung Elphaba tsaka Glinda kami po. Tapos parang kinabukasan ata nun, after inere, tawag na sa amin, "Uy, Elphaba! Glinda!" Oo, sa ABS, saka sa paglalabas po kami sa mga nakakilala po. Nakakatuwa lang din. Tsaka medyo sakto kasi yung timing ng kakalabas ng Wicked for Good. Opo, Tama sa ba? Macdo. Oo. Tama. Ako naman siguro yung kay Ate Casey. Kasi magka-church po kasi kami ni Ate Casey. So, ginawa namin yung
nice to meet ya. Tapos, ano siya, sabi ni Kuya TJ, oy, Casey! Ah, Casey? Ganun siya. Tapos yung, ano din po, yung Alphabet Ganda, yun talaga yung pagkatapos nun, halos lahat na nakakasalubong namin, ganun yung tawag. Lalo kay JM, kasi kulay green, gano'n. Bakit di ka green ngayon? Gano'n. Yun po. Pero dati ba, nagagaya mo na talaga si Ariana Grande? Kasi syempre yung mga singers, di ba, mahilig din talaga manggaya minsan. So isa ba siya sa mga favorite mong ginagaya? O ngayon mo lang ba na-discover? Kaya mo? Actually po, nung high school po, may mga moments na ginagaya-gaya ko rin siya. That's why. Opo. Pero hindi ganun hindi dumating sa extent na kaya mo siya i-perform para sa sulok lang, ganun po. Tapos aaralin yung mga runs niya. Kasi, di ba parang peak niya nung parang siguro high school, 2014. Hindi pa siya ganun kasikat, pero nung nag-peak siya, nang-discover na talaga si Ariana. Pero dati pa, ginagaya-gaya mo na siya. Unti-unti lang po. Oh, and finally, ito na showcase mo na all out na talaga na Ariana Grande. Ikaw, sino dun sa mga transformations ang dati mo pa medyo ginagaya na talaga? Ako siguro po si Sir Jano Gibbs. Yung baba naman. Kasi ballad singer din po kasi. Tapos, ayun, kinakanta lagi ng lolo ko. Tapos naririnig ko sa bahay. Ganun po. So, nakakopy ako na din. Ayun po. Okay, so we've talked about yung mga challenging, di ba? Ito naman yung best parts, favorite parts, sa happy parts naman tayo. Your face sounds familiar. Like, what comes to your mind pag gusto nyong balikan yung happy moments sa your face? Ako siguro, unang naisip ko yung bonding namin ng co-performers po namin. Actually, medyo late na kaming nagbabanding nung pag-grand finals na din po. Kasi every time na natapos yung episode, taping po, umuwi agad lahat. Kasi kailangan umuwi agad lahat. Kasi late na tatapos talaga. Minsan 11, minsan 12, ganun po. Pagod na rin talaga Oo, so lahat. pagod na lahat. So, minsan magsiset na lang ng date. Pero since mga drawing naman. Drawing ibig sabihin hindi natutuloy. Parang So minsan gano'n. So pag alam na nila, asan yung si Aki? Wala na. So, ayun, nung papunta na, grand finals po kami, medyo nagkakaroon ng time para mag-band. Tumakas sa rehearsals. Yes. Kami lahat except Ate Peachy. Oo. Tapos kasi po yung balik namin, kwento ko na lang din po kasi dapat yung balik namin for rehearsals 1. Tapos natapos yung first run or yung first batch ng around 12. Tapos si Alexa yung nag-aya. Sabi niya, uy, kain tayo. Tapos gusto niya sa manok. Okay. Manukan. Tapos sabi niya, sige, lakad tayo. Sabi namin, sabi niya, paano magbulakad tayo? Baka mga late naman tayo. Basta bumalik tayo ng 1. Tapos, nagsabi lang ata siya na, lalabas lang po ako. Pero ako, lahat kami. So, yun po yung medyo, mamimiss din namin. Kasi, yun nga, sa bandang dulo na namin na-explore na pwede palang gawin yun. And then, siguro happy highlight ko din po yung pagka-transform na kami na nasa iisang dressing room na. Tapos, pinatawag na nila kami by ang each other by their icons. So, pagka nakikita-kita na, uy, alam na nila. Tapos, yun, nakaka-miss na tapos maaga po kami lahat. Tapos yung mga Ano usually call time nyo? 7. Oo. Tsaka, matagal kasi make-up. Lalo sa Gano'n matagal? prosthetics po. Depende po sa sa icons kasi may ilan na kailangan talagang mag-prosthetics, may ilan naman na make-up lang. Ano yung pinakamatagal nyo? Yung green ba? Ano yung pinakamatagal na nag-stay kayo sa makeup chair? Yung nagsabrina po ako, yun yung pinakamatagal. Mga ilang hours? 2 hours po ako doon. 2 hours. Ako magtatang po, 2.5 po ata yun. Since may time naman, so natutukan ako ni Haji. Si Haji kasi nag-makeup sa amin.
Ikaw, Mariel. Yung Glinda po. Glinda. Opo. Si Siege pala sa akin. Oo. Sa akin naman kasi, ang daming nilagay na nag-prosthetics po ako, tapos sobrang laki ng damit, and then the wig na blonde. Tapos, kasi kasi Sir Haji yung gumagawa, parang sobrang detailed niya. So, nag-spend din talaga po siya ng time. Sabi niya naman na mas na-enjoy niya po yung dramatic transformation. So, feeling ko, at saka first time niya pong gawin yun sa Your Face na medyo marami, tsaka malaki yung ginawa. Yes. And it paid off naman kasi ang ganda talagang kinalabasan. So now that you've told us about your experience, parang ang dami talagang mga hindi nyo naman ginagawa before. So new experiences talaga to. What would you say is like your biggest lesson na you take away from this whole experience? Sige, Sige, go, Jay. I think, ang daming learnings po, totoo. And siguro, yung nakapagpa-realize sa akin is that the greatest risk is not taking any risk at all. Parang yun po parang naging pulot ko talaga nung matapos yung Your Face Sounds Familiar. Yun po. O kasi sobrang laking risk itong ginawa nyo no? Opo. And feeling ko ngayon na nakita nyo na yung nangyari na eventually naging champion kayo, dami nyo natutuhan, dami nyo naging na friends. Sayang nga kung biglang hindi nyo pala ginawa, no? Ang laki What yun. ifs? Oo, what if hindi nyo ginawa? How about you, Mariel? Ako naman siguro being part of Your Face po, pushed me to become more intentional. Not just with my music, tsaka yung material pala. Hindi lang siya basta-basta andyan lang, tas kakantahin mo siya as is. Dapat pala you put your heart into it, your soul, tsaka with how I connect with the audience din po. Kasi nung nasa Your Face, na-realize ko na kahit pala aralin ko siya ng aralin, pero pagka hindi ko tinry i-convince yung mga tao na, hi, ako to, si Ariana or si Glinda, parang hindi din darating sa kanila. So, I feel na yun po, yung pagiging intentional sa ginagawa talaga. That whatever you put your heart into, you have to move us everything. Yun. Ang galing, kahit na you were performing as different people, as different icons, may mga makukuha kayo for your own careers, di ba? Meron kayong natutuhan na ma-apply nyo sa inyo. Okay, now let's go to our questions naman from our friends from the media. Let's start with Kumagkaw. Ito ang kanyang question. I'll be the one reading it. This is for JM. JM, how hard was the finals of Your Face Sounds Familiar and doing that song? Sige, mas i-elaborate pa natin yung experience mo as Jennifer Holiday. Mukhang mas term. So, sobrang hirap po. Sobrang hirap. To the point na iniisip na talaga namin kung paano namin ipapahinga yung boses after yung every rehearsal. Kasi yun po yung delikado. Baka mapagod siya every rehearsal namin. So, baka mawalan na kami ng boses sa final round. I mean, sa final performance. May kaskas no? Opo. And po kasi hindi kami talaga mga tawag na ito, mga raspy or rock singers para gawin po yun. So, I think yun po. Yung, syempre, inaalala mo rin yung kailangan mo alagaan din yung boses mo. Yes, yung But at the same time, pinaka- deliver. Yes. Oo, mahirap yan. Okay. How about you, Mariel? So Jessica naman po, naging challenging po siya sa akin kasi ang unique ng boses ni Jessica. Parang mabilis na malalaki. Kung i-imagine ko yung visually yung boses niya, parang mabilis yung vibrato niya. Tapos malaki din yung spaces. Tapos yung pa niya, yung tawag dito, yung boses niya po, sobrang buo na opposite din sa boses na totoo, Mariel, na ganito lang. Tapos if I try, parang I have to exert more effort. So medyo doon po ako nahirapan. And then yun nga po, hindi po namin pero yung grand finals, nagkaroon ako ng ubo tsaka sipon. So medyo naging limited yung
yung practice ko, kasi pagka yun nga, sabi rin ni JM, pag binuhos namin lahat, baka maubos naman pagdating sa totoong performance, actual performance. Ang dami nila pinagdaanan, no? For the grand finals, the grand showdown. Okay, now the next question is still from Kumakaw. Now that you are champs, what would you do differently in terms of your career plans? May nagbago ba sa career plans niyo? Kasi, champion kami, nanalo kami. Parang, or dahil sa mga na-discover niyo about yourselves, sa magagawa ninyo, may nagbago ba sa inyong career plans? So far, parang wala naman, no? Parang sa amin, tanggap ng kung ano mang dadating na blessings po. And then nga po, may dumating po na blessing na paparating na concert po namin. Yes, let's talk about that. Sige, dahil na-bring up mo na, tell us about your Ayun upcoming po, concert. magkakaroon po pala kami ng concert ni Mariel sa May 29 po. Sa mga hindi, nakasubaybay sa Your Face Sounds Familiar, baka doon niyo po mapapanood at masasaksihan ang kung ano mang pwede masaksihan. Oh my gosh, okay. Tsaka hindi siya nalalayo dahil sa journey namin sa Your Face po. Kaya siya naging Janiel Sings the Icons. Sings the Icons. So, kung nasubaybayan nila yung journey namin sa Your Face, baka may expect sila na, hindi ko pa rin sabihin. Pero baka ma-expect nila na gagayahin pa rin namin or may gagawin kaming mga hindi namin ginawa nung journey namin sa Your Face. So, sana po makapunta kayo. May 29. May 29, okay. So kung wala naman iba sa career plans, meron na lang bang, I guess, mas na-solidify? Like, after yung nakita kung gaano kayong minahal ng mga tao as a duo sa Your Face Sounds Familiar, parang mas tumibay pa ang JBL na, ito talaga na sa tamang career path ako. I must say yes po. Mas tumibay talaga yung connection namin ni Mariel sa lahat ng bagay, hindi lang po professionally but sa amin po, dalawa ni Mariel. And Wait lang! Ano yun? Hindi lang professionally, kundi ano pa? syempre, hindi. Yung connection namin ni Mariel, of course. Kasi yun yung importante kasi talaga, paano kayo mag-work kung hindi kayo okay, di ba, ng taong katrabaho mo. So, ay, siya. Ang dami nagulat sa sinabi mo. Okay. And siguro po, mas nakita namin na dumadami din yung supporters namin. Ayun, sa mga JBLs po, hello po sa inyo lahat. Salamat po sa inyo. Sa mga nag-tweets talaga live, nagko-comment sa inyo, ang dami-dami po. Thank you so much. Sobrang na-appreciate ko talaga namin. Super lakas ng JBL! Yeah, grabe ang support sa JBL. Thank you so much. How about you, Mariel? Ako po mag-agree ako na mas naging matibay, stronger po. Tapos kasi mas feeling ko dahil din sa pinagdaanan namin, yung mga na-share namin na joys, na-share din namin na burdens. Kasi sa journey namin ni Jem, hindi lang po kasi, although may parts po na dahil individual namin sinastudy yung mga icons na binibigay sa amin or napunta sa amin. Nagtutulungan po kami kasi sinasabi namin lagi sa interviews na kunwari pag naririnig niya na kulang pa yung pagiging example lang si Ariana. Kung kulang pa si Ariana, sinasabi niya na baka kailangan mo pang mas nipisan or ako din nag-ask din ako ng inputs from him na kailangan ko bang babaan pa or laliman pa yung boses ko. So, naging naman po siya. Tapos, naging open and honest naman po kami sa each other. Na feeling ko naging malaking tulong po sa amin as artists and as a duo. Kasi kung wala yun, siguro hindi rin mag-work na hindi naman talaga nagagaya Mariel. Bakit di ba? So, feeling ko isa po yun. And then siguro yung isa pa ay yung bond na dahil lagi kami magkasama. So, mas naging po siya, mas naging tight yung bond na
bukod dun sa honest kami, tapos ang dami namin pinag-usapan, mga chismis. Ayun. Siyempre, iba rin talaga yung pinagdaanan niyo, may shared experiences nga kayo together. So, iba yung impact nun sa inyo. Tsaka ang ganda na na-mention mo na mas open and mas honest kayo ngayon. Kasi, kung ibang tao yung magsabi sa inyo, hindi kayo sure ano ba yung intention ng tao na to sa akin, baka hindi mabuti. Pero pag sa inyo nang galing, alam niyo sa ikabubuti ng performance niyo. So, maniniwala talaga kayo. May maaasahan kayong totoong comment and totoong feedback. No, yeah. So, thank you for that. Thank you po. May shout out lang namin from YouTube and Facebook. May mga comments ano, kinikilig po kami. Alam niyo dito rin sa Dolphin Theater. Kinikilig kami. Keep your comments coming, guys. Thank you. Okay, now let's go to the questions of Cinema 1. For JM, actually pareho pala kayo, JM and Mariel. What did you discover about yourself throughout your face sounds familiar journey? Na-discover, na kaya po pala namin magaya talaga. Na pwede po pala namin ibahin yung, though iniisip po namin na may mga icons na nagagaya po kami dati na hanggang dun lang. Pero hindi to the point na ganito ka grabe. So parang dun kami dun kami na surprise na hala, may kaya pala natin. Saan ka pinaka na-surprise na? Uy, kaya ko pala to. Ayun talaga, yung ano po talaga, yung I'm telling you, yun po talaga po. Oo. Kasi yung sa Elva ba naman po, medyo nasi-stretch lang yung voice kasi mataas po. Yeah. Pero itong sa And I Am Telling You, yung raspiness, yung growl, yun po talaga yung hirap kami na gawin. So, ayun. Tsaka yung mannerisms niya, ang Yes po. Although I think better sa guy kasi matigas eh, di ba? Hindi siya yung malambot na Yeah. girl. Talagang strong siya eh. Oo. Pero ang hirap pa rin. Ikaw Mariel, ano yung mga self-discoveries mo sa your face? Ano po, ganun din, parang maraming kayang gawin ng JL. Tapos hindi lang namin, and hindi lang kami singers pala. Dancer din kami. Kaya na namin maging green. Pero yun po, mas na-discover ko rin na parang mas na-emphasize, kumbaga, na every chance na every critic ay may chance to improve, na hindi then always nananalo. Kasi sa Your Face, diba po, every week, different winners. So, yun din po, yung acceptance na kahit na feeling mo ginawa mo na ang best mo, pero hindi naman sa negative, in a negative light. Pero pagka hindi talaga for you, hindi din talaga mangyayari. But kasi, dagdag ko lang po, aminin namin, naging competitive din Oo, talaga very kami. competitive kami. At first. Pero nung habang mawaano na siya, lumalarga na yung Your Face, parang natanggap namin na, this is not just for competition, for fun, and for the camaraderie, sa family po talaga yun. Kasi nakakalimutan na namin po mag-enjoy kasi binubugbog namin yung sarili namin sa music, sa pag-study, gano'n. Tapos nakakalimutan namin na, nga pala, we're here to also, discover more about ourselves, na kaya ba namin to, ganito. Pero mas nangibabaw yung pressure. Dumating sa point na mas nangibabaw yung pressure. Yan po. But yung pagiging competitive nyo, very understandable naman. Lalo na kasi galing talaga kayo sa tawag ng tanghalan. So ano talaga yung fire, yung competitive spirit. And that's not bad, no? Gusto natin na competitive kayo. But yeah, ang ganda na may realization na there's something bigger than, the placings and the competition itself. Okay, now let's go to the next question ng Cinema 1 pa rin. How has this show influenced your artistry or career path? Sa artistry nyo, meron bang naging influence ang Your Face? Siguro po, i-add ko na lang sa sinabi ko kanina, yung sa becoming more intentional. Naging open po ako sa idea na different perspectives can elevate a piece. So, siguro pag may suggestion yung isa na, pwede mo itong gawin dito, pwede mong gawin ito dito,
nagagamit ko siya ngayon as pag kunwari sa solo performances ko or kahit sa mga duet performances din namin ni JM, yung mga inputs na natatanggap po namin from other people, including yung other performers po, yung co-performers namin. So nagagamit po namin yung different perspectives nila. Thank you, Maria. How about you, JM? Ako po, unang-una gusto ko sabihin na sobrang na-appreciate ko yung talento ng bawat icon po na ginagaya namin. Kasi parang mas grabe yung respeto namin. Kasi iba pala talaga. Kaya sila tinawag na icons. So siguro yung mga, let's say, mga na-realize ko na lang din na pwede ko pala siyang gamitin, i-corporate sa singing style ko po. Yung growl, pwede ko palang gamitin yun sa may mga parts na kailangan. Ayun, so ngayon ko lang na-unlock. May marinig ba kay growl sa May 29? Ayun. Magagamit mo na siya, sabi mo? May growl na po si JM. Let's see po, okay. Bigyan po kayo ng ticket. Abangan po natin yan. Okay, now let's go to the next question of Cinema One. Last question is Cinema One. What is the boldest risk you're planning to take in your career after this? Boldest risk. Kasi dati yung discovery, uy, kaya ko pala to, kaya ko pala yan. Ngayon, meron ba kayong mga G kayong gawin? Kasi siguro po medyo na-limit pa kami sa ngayon kasi after the Your Face journey, meron agad concert. So, medyo nakakapag-focus kami po dun sa ganun. Pero siguro after, kaya ko na pong tumawid sa alambre. Hindi. Naman? Or magbuga ng apoy. Pero siguro po, May nabubog. grabe na yun siya. Hindi na siya pwede sa mga singers. Siguro po, kung mabigyan ng mga opportunities din outside of singing, siguro na-take din po namin. Like what? Acting? Kasi yung Your Face, very acting din yun, di ba? I mean, you have to act out the icon also. Tapos naging open ka ba sa, uy, parang pwede rin ako mag-theater, mag-act. Pwede theater or maybe explore din dancing. Uy, Kasi hindi dancing! lagi po kami nakikita na sumasayaw ni JM. Although, masasabi ko na it's not really the boldest of them all. Pero parang kung mabibigyan ng opportunity po, parang iba naman. Para ma-shift naman yung, kaya di pala nila mag-sing and dance or dance lang. Ganun po. Sa akin lang naman po yun. Bawal singing. Mga ganun kaya mo yun. Okay, how about you, JM? Ako, basta doon lang po ako sa kung ano mo bless ko sa or opportunity na ibigay po sa amin ng ABS-CBN. Tatanggapin po namin. Okay yung pag-ano na alambre. Bakit nabubuo? Yun po, open naman po kami. Yes. Yun po. Thank you so much, JM. Thank you for your questions. Ito naman, from Jamie Ortega of Soundcheck Manila, siya mismo magtatanong. Yes. Sorry, so, doon ako lagi sa tapings yun, no? Nakikita ko grabe full force yung mga JML fans. And pakbait, nakakausap ko sila, warm. At pati yung mga ibang contestant, na rin. Cheer din sila, so very, sila, friendly. What does it mean to have fans that dedicated? And can you share yung mga fun moments yun with your fans? Mga anything na talagang sobrang memorable? Sa Your Face moment lang po ba? Or kahit sa... in general? Yeah. Ano po, sobrang kinikilig kami ni Maril pag nakikita namin silang pumupunta sa mga events po namin na kahit napakalalayo. Pero may minsan po hindi sila nagsasabi na pupunta sila. Tapos may time na nagre-rehearse po kami. Bigla na lang nakikita na lang po namin sila sa gilid na may pa-banner. Pero wala pa po mga tao. Andun na po sila sa rehearsal pala, nakaganda na po. Uy! Sila! Ang JML, parang dun kami sobrang natutuwa na grabe po yung pagsupport at pagmamahal nila sa amin na meron po palang ganun na magbibigay sa'yo ng ganun na tao. Kaya
sobrang thank you talaga, JBL, sa lahat po ng, hindi lang sa mga efforts na ginagawa ninyo, kundi sa gastos. Kasi magastos po talaga yung mga pinagagawa nila. Opo. Sa mga pa-banners, sa kung ano mang binibigay nila sa amin. And yun, sobrang appreciate po namin yun. Naman po natin. We feel so blessed po to have people who love us, really love us. Parang kaya nilang ibuhos yung energy, yung oras nila para sa amin. Kahit na yun nga po, malalayo. Kasi yung binanggit po ni JM, ito lang po yung nangyari. Tumawid talaga sila ng dagat kasi sa Mindoro po yung ganap namin doon. So, although galing lang sila ng Batangas, pero tumawid sila ng Karagatan. Nagbangka. Royer boat. Charot. Hindi, pero nag-boat. Tapos pagdating nila doon, wala silang tulog, walang pagstayhan. Pero nandun sila. Tapos, pagkakita namin sila nakaganon yung tarpaulin nila. Tapos nakita namin, ano ginagawa niya dito? Tatlo ba sila? Parang tatlo sila nun. Tapos sila din yung, nung actual performance, sila din yung super lalakas na, na sumigaw, na para bang hindi kami nakikita lagi. Sobrang lagi yung sinasabi, pero nakakataba ng puso na may mga taong kayang gawin yun for us. Ganun nila kayong kamahal talaga. Tapos wala silang hinihinging kapalit. Yes. Yun yung Yung question ko pala, si JM, parang nung huli mong performance, may comedy ka bang inano to? Parang mapansin ko, style mo ba yun na medyo ginagawa mo medyo kweng-kweng or may konting comedic flair yung pag-perform or depende sa performance? Honestly po, wala po. Kasi siya pala yun. Hindi ko po siya, wala po akong intention na magpatawa talaga. Parang hindi, kasi po, tumatak talaga sa akin yung itsura ni itsura. Yung pagkanawa. Facial expressions ni Jennifer Holiday po. Yes, oo. Na ewan ko ba, na parang kakainin niya na si Jessica. Yung gano'n, so parang nagsisink in sa isip ko na dapat ganun talaga yung gagawin ko. Lalo na sa mata, tsaka sa lips po. Na pag bumubukas siya, gumagano pa yun, no? May panginig-ginig pa. So, siguro, parang yun yung nakakatawa na side. Pero siniseryoso ko pa talaga yun. Thank you. Yun po, thank you. Thank you, Jamie. Pero ang daming moments nga siguro na kailangan niyo pigilan tumawa. Lalo na kung nakikita niyo yung ka-pair niyo na hindi naman usually ganun pag-perform. Tapos sobrang ibang-iba siya sa usual. Okay, now we have a comment from our online viewers. Speaking of gifts daw, what was the most expensive gift that you ever received? Siyempre, dami nagmamahal sa inyo, di ba? Ano po, sa material, siguro the all-expense paid trip na punta kaming Thailand. Wow, gano'n katagal? Parang we were there for a week. Wow! 7 days, 4 to 6. Almost a week siguro. Ay, may tanong. Ay, kasama mo. Sinamahan po kami ng family, sister ko, na close din ni JM. So, tatlo lang kayo? Opo. May third wheel. Ay, siguro yung isa sa mga... Chaperone Malalaman ng gifts. na bigyan. Chaperone or baka nag-know siya konsentidor. May tanong dito si Sir June Lanin, chaperone daw ba or consentidor? Si JM eh. Ano po, supportive. Ang sister. Parang dapat may mic na sister niya. Meaning ng supportive is konsentidor. Ayun. I'm sure kinikilig siya sa inyong dalawa. Kasi kami kinikilig eh. Grabe ba? Sige, tell us about this trip. What did you guys do there? Sila na yung parang pumunta na lang talaga po. May itinerary na sila. Itinerary na, tapos,
halos lahat prepared na, parang ready na talaga for Basta everything. ang ginawa namin, more on bumili kami ng mga damit talaga. Kasi maganda po talaga mga damit dun sa mga gamit namin dito. So, kailan to, like, may occasion ba to? Anniversary ba ng Jingle? Or wala lang? Appreciation na po talaga. Yun. Or may ano ba? Parang after kasi po yung ng second anniversary ng Ay. Jingle, sa mga August siya of 2024. So, medyo kapit sa anniversary. Opo. Medyo ganun. Tapos kasi po, yun din yung time na nag-celebrate kami nung, yun nga, yung win namin sa Countdown. PNP Duets na po. So, after no, nag-plan sila agad ng, pero that's just one of the many gifts po na binigay nila sa amin. Including yung mga ganaps po namin abroad, sila din po yung nagpo-push talaga na maging possible. Maging part kami ng ganito or maging part kami ng ganito. Tapos wala kaming iniintindi. Kasi sabi nila, i-enjoy na nyo to kasi deserve nyo to. At sabi namin na parang paano namin maiisip na deserve kung layo naman po ng parang hindi kami, wala kami sa posisyon na magreklamo pero alam mo yun, nakakahiya pa rin. Ganon. Thank you, J-Mills! Yes, thank you. Tsaka ang ganda na kahit na they're showering you with all these gifts, these blessings, their love, ang humble niyo pa rin. Hindi lumalaki ulo, no? Ng Jingle. So that's nice. That's nice. Okay. So, ngayon pag-usapan na natin ang yung ay, may message pa tayo from our online viewers. Kasi nga gusto namin talaga nag-message kayo, guys. Paano binago ng showbiz ang buhay nyo? May mga investments or nabili na ba kayo for yourself? Ayan, sige. Dahil na-establish naman natin yung humble ngayon. Pero ito, bibigyan natin kayo ng chance. Medyo mag-celebrate naman ng konti for your hard work, di ba? So, ano yung mga investments na Paano ba nabago ng showbiz? Hindi na po palilobas na walang kilay. Walang makeup, Hindi, no? pero, baka may pa-picture pero wala kang kilay. opo, pero aside po nun, siguro may mga naitulong na rin po sa pamilya din talaga. Invest na rin sa small businesses na for passive income. And then, ako siguro po yung isa sa mga biggest achievements ko, nakatapos po yung pag-aaral yung kapatid ko. Ay, wow! Congratulations! Anong pinag-aralan niya? Licensed na rin po siya ngayon. She's an electrical engineer. Wow! Congratulations! Siya din po yung sumama sa amin sa Thailand. So, love din siya ng Genial. So, supporting si Engineer, ano pangalan? Camille po. Engineer Camille. Congrats. Ito. JM. Siya din. Nakakahiya or siguro, yun na lang din po na nakapag-graduate din po ng kapatid, tas na teacher po, tapos Teacher? tapos may pinapaaral na yung bunso po namin kambal, third year college siya din. Wow! Ano mga course na naman nila? IT po sila. So, ayun. Kailangan kumayod. Kaya ba, gets ko na kung ba't yung sagot kanina ni JM na, tanggap lang po ng tanggap. Ano po ibigay, tanggap lang po. Ano pinapaaral pala? meron po. Ayun. Tsaka yung, siguro share ko na lang din yung Kumu, if ever, ang laking, Kumu app ko, if ever, if ano po yun. Ang laking tulong po talaga. May gifts kasi doon, di ba? Yes po. So, Diamonds na, tapos diamonds. i-convert mo siya into cash. Ayun. So, ang daming nangyari doon. Kaya thank you so much sa lahat ng sumuporta po sa amin. J-Mills, Valadiers, and Maria Source. Salamat po. Okay. Ngayon, I also want to know, like, luho. Like, meron ba kayong reward sa sarili? Ano yung reward niyo for yourself? Kapag kunwari yung feeling nyo, you did a good job. Ano yung reward niyo? Pagkain. Lulo lang po. Siguro pagkain po. Pero nitong recent lang. Kasi po, I seldom buy things for myself. Mm. So, sabi ko, baka pwede bumili ng bagong phone. Ayun. So, wala lang. Isa lang sa mga small wins. Yes. Tapos first time ko po talaga sa buong buhay ko bumili ng sarili ko. Kasi Sa yung iba po, cellphone? kasi yung iba po, mga bigay na rin, mga hand-me-downs, ganyan. Pero ito lang, siguro last year lang, na nag-decide po ako. Pero hindi po yun yung madaling desisyon.
kinonsulta ko pa sa mga kataas-taasan. Pero yun, bumili po ako ng tapos sobrang saya kasi pwede pala yun. Sobrang deserve naman. Tsaka magagamit mo rin sa work, Yes. diba? Or investment na rin po siya. Yes. How about you, JM? Your part. Lugo. Ah, Kahit ano. Siguro recently lang yung binili ko po na shoes na, ano ba naman po yun? Kasi hindi talaga ako mahilig talaga sa mga bagay-bagay. Yung Dr. Martens ko na binili na boots. Ang mahal pala nun? Ay, hindi ako kasi madaming sumusuot po dito sa ng mga artista. Ang mahal po pala nun. Pero pang matagalan na rin kasi. Opo, pang matagalan na yun. Tsaka ito, binili ko na din. So, ayun. Mga ganung bagay lang po na kailangan sa work din. Alam niyo, sobrang saya namin pag narinig yung ganyan. Yung ano naman, nakita rin namin kayong masaya, you're reaping the benefits of, or you're reaping the fruits of your labor sa pag-hard work niyo sa lahat ng ginagawa niyo. Thank Okay you. po. Ngayon naman, ito from Maria Lourdes Babian Movie. Tumatawa po sila. Ganun po kami, kahit sa your face, matatawa talaga. Paano lang kayo pag-movie? Hindi, so kahit nga, may mga shoot po kasi kami mga, ang tawag dito? PR. Mga sa music video. Yeah, so ganun okay. po. So, parang dun para natawa na kami sa mga sarili namin. So, Pero open ka. yeah, sobrang open po kami. Feeling naman po namin ng pag-aaral at natuturo naman po siguro yung ano. Oh, tsaka sobrang talented nyo, kaya niyan. Anong if ever role na gusto ninyo? Kuya niya po ako. Gender switch din? Ano to yung magkapatid niya, anyways? Kasi nga, the other day po, Oo. nag-ano po kami, nag-switch So, naman kami as, ako si Mark, tsaka siya si Peter. So, iba naman yung characters namin dun sa, ginaya po namin yun sa Girl Boy, Bakit po Boy na movie ni ate. Pero, ikaw, ako, ano ko, very open na mag-explore din sa ganon, if mabigyan ng opportunity. Siguro kung genre, sa rom-com, masaya po kasi yun eh, na genre. Sino if ever gusto ninyong makatrabaho? Sino mga kasama nyo dun sa pelikula if ever? Mag-ano lang tayo, suntok sa buwan, why not, diba? Your face palm na. Yeah. Sana nasa kalupa din. PG. Na manggugulo sa amin. So, ayun. Ikaw ba? Kahit sino. Oo. Kahit sino po. Pero, sige, if isa, siguro di Megastar. Shark ko data. Kasama din kasi namin sa, Your sa Face. Your Face. Ang dami napasok sa family nyo, like sa circle nyo, lumaki talaga. Because of your face sounds familiar. Ang saya. Ngayon, di ba, parang anytime pwede nyo, Sharon, Naku, si parang- Guy, si Froggy, it's showtime naman. No? Yeah. Okay, thank you for your questions online. Meron pa po ba tayong hahabol? Okay na, okay. Ay, sample. Okay, so bago tayo umalis, again, sige, ihuli natin yung sample. Tell us about your concert, paano sa makakuha ng tickets, kailan ito, So, Genial 60 Icons is happening on May 29 po. This year po yun, ha? Sa F-Lord Skydome po, marami po kaming showcase. Siguro dugtong din po ito ng journey namin sa Your Face Sounds Familiar. That's siguro isa sa mga ma-share ko. And then, ticket prices are makikita din po sa poster namin. And then, you may get your tickets at... smtickets.com. Thank you so Oh, much. yeah. Yay! Ay, pwede po namin pasalamatan si Sir Haji Alejandro. Siya po yung gumawa ng aming Yes. Poster. buong concept na yan. Sir Haji Alejandro? Yes.